So, shalom sa ating lahat mga kapatid, and I am welcoming you once again sa ating My Day with the Bible. Magandang gabi dito sa Israel, and magandang araw naman sa Pilipinas, and maging sa ibang lupalop siguro ng mundo. So sa pagkakataon pong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga mensahe o talata sa Bible na itinuro ng Panginoong Kristo, subalit malimit ko po itong marinig sa mga pastors or preachers, lalo na nung ako po ay nag-uumpisa pa lang sa aking Christian journey. At ito po ay patungkol sa dalawang uri ng daan, ang makipot at ang maluwang na daan. And basahin po natin ang ating talata. Sabi ito sa Matthew chapter 7 and verse 13 and 14, "Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereon. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it." So yan po ang isa sa mga mahalagang teaching ng Panginoon Kristo. And when I studied this passage, I found out 4 wonderful principles that we need to realize. And number 1, these 2 roads or 2 gates, it represents 2 kinds of people. Yung makipot na daan, ito ay tumutukoy sa mga tao na kinilala ang Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, at pinili nila ang mamuhay sa kabanalan at sa katuwiran. Whereas the other gate or the other way, yung maluwang na daan, ito ay tumutukoy doon sa uri ng mga tao na nireject nila ang Panginoong Kristo despite na patuloy na ino-offer sa kanila ang Panginoong Kristo. And not only they rejected the Lord Jesus Christ, but they choose to live in their own way, in sinfulness and wickedness. At marami po tayong makitang tao na ganyan ang kanilang kalagayan sa ngayon. They rejected the Lord Jesus Christ and they live according to their own ways. Pangalawa mga kapatid, it also represents 2 different destiny. Yung makipot na daan, according dito sa sinasabi ng Panginoon Kristo, it leads to life, or kapag ito yung daang binaybay mo, ito yung pintuang pinasok mo, yung makipot, ang destiny mo ay walang iba kundi ang pagtamo ng buhay na walang hanggan na ino-offer ng Panginoong Kristo sa atin. Whereas, yung maluwang na daan, ang ending naman nito ay everlasting destruction. Kaya ang Bible ay nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa imperno and sa lake of fire. And the Bible doesn't make any jokes pagdating dito sa usapin ng eternal destruction in the everlasting lake of fire. So, it represents 2 different destiny. Now, thirdly, I realize that the narrow gate or narrow way and the wide gate or wide way, it represents 2 different numeric reality. Ano po yon? Sa makipot na daan, kukunti lang ang bumabagtas nito. Meaning to say, kukunti ang mga taong makakasumpong ng buhay na walang hanggan, kukunti ang mga tao na patungo sa kaharian ng Diyos. Now on the other side, yung maluwang na daan, lumalabas na higit na marami, sobrang dami mga kapatid, na mga taong patungo sa kapahamakan. So these 2 ways or gates represents the volume, the number of groups of people, kung ilan, kung gaano karami ang patungo sa langit at kung gaano karami ang patungo sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy. So makita natin mga kapatid, the mere fact na mas maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, meaning to say, sobrang maraming taong pupunta talaga sa dagat-dagatang apoy. Practically speaking, marirealize natin na mas maraming tao na ang naging choice nila ay i-reject ang Panginoong Kristo. Mas pinili nila ang mamuhay sa kasalanan at sa kasamaan. And listen well, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Kristo, baka meron ka pang mahal sa buhay. Maaaring yung nanay mo o tatay mo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Kristo. Maaaring yung kapatid mo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Kristo. Maaaring yung asawa mo, mga anak mo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Kristo. Mga kapatid, let me encourage you. Mahabag ka sa kanila. Kung natagpuan mo na ang Panginoong Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas, kung sumampalataya ka na ng tunay sa iyong puso, obligasyon mo na ibahagi sa kanila ang mensahe ng kaligtasan, ang katotohanan na si Kristo lamang at wala nang iba ang tagapagligtas. Tandaan natin, ang Bible, walang ibang tinutukoy na pinto maliban kay Kristo. He is the door.
He is the everlasting door. Wala nang ibang daan na tinutukoy ang Bible maliban kay Kristo. There is no other way aside from Him. Kaya kapag ang isang tao ay hindi dumaan kay Kristo, hindi papasok kay Kristo, hindi mananampalataya kay Kristo, believe me, mapapahamak sila sa dagat-dagatang apoy. Now, pang-apat na na-realize ko dito, mga minamahal, sa sinasabi ng Panginoong Kristo, especially on verse 13, sabi niya, enter ye in at the straight gate. You know what? Ito yung pinakamahalagang part dito sa dalawang talatang ito. The Lord Jesus Christ is instructing all of us. The Lord Jesus Christ is instructing you to enter in the straight gate, in the narrow gate. Doon ka pumasok sa makipot na daan. Bakit? Kasi kapag ito yung pinasok mong daan, hindi ka mapapahamak. Ang dead end mo dyan ay walang iba kundi ang karya ng Diyos. So, balik kapag doon ka sa maluwang na daan, ang dead end mo ay sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung naiintindihan mo yung panawagan ng Panginoong Kristo, you need to make a change. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan ngayon, then start living for the Lord Jesus Christ. Start living righteously and holy. Dito mga kapatid, sa sinabi ng Panginoong Kristo na enter ye in the straight gate, He is giving us an instruction, but it is our duty to make the right choice. So, hati tayo ngayon sa makipot na daan o sa maluwang na daan. And you need to make a choice. So, should I say mga kapatid, your eternal destiny depends on the choice that you're going to make this day habang nabubuhay ka sa mundong ito. Choose the narrow way or choose the wide gate. It's all your choice. At hindi ka pipilitin ng Diyos at hindi rin kita pipilitin. Pero kung ako lang magde-decide para sa'yo, I'll choose the narrow gate, and that is the Lord Jesus Christ. I'll choose the Lord Jesus Christ and to live my life for Him and for His greater glory. So kaya minamahal, ano ang daang binabagtas mo ngayon? Nasaan ka? Sa totoo lang, mahirap yung narrow way kasi marami kang mga sacrifices. Para kang tulad ng isang camel, dadaan ka sa butas ng karayom. And there are so many baggages in your life that you need to leave behind if you're going to the narrow gate. Yung mga baggages of sin, baggages of immorality, baggages of wickedness, baggages of everything that displeases God, kinakailangan mong iwanan yan if you're going to walk on the narrow way. But the end is very rewarding. You will receive eternal life and you're going to live in the kingdom of our Lord Jesus Christ. So my dear friends, the choice is yours. But please choose the narrow way. Choose the Lord Jesus Christ. And believe me, you will never ever regret to choose the Lord Jesus Christ and to enter in the narrow gate. Katulad ko, I've been in the life of sin. I am living in sin many years ago. But when I found the Lord Jesus Christ, the only way, the everlasting door, I surrendered my life to Him. I decided to believe in Him as my Lord and my Savior. Deeply in my heart, I believe in Jesus Christ. And it changed everything. I left so many baggages of sin in my life, but I am more than happy this day na nakilala ko ang Panginoong Kristo mula noong 1998. So kaya mga kapatid, nasa iyo ang pagpapasya. Naway wag kang magkamali sa pagpili ng daan na iyong babagtasin. Go for Jesus Christ. It's very rewarding. Again, thank you, and God bless you, and see you again tomorrow.